Mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, ang matagal na katanungan, Apple or Android? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na mamili sa dalawang cellphone na to na nasa harapan natin ngayon, alin ang pipiliin mo? Itong Apple iPhone 13 Pro or itong Android Samsung S21 Ultra? Sila ay parehas high-end phones na lumabas noong 2021. At talaga namang nung lumabas ang mga cellphone na to ay napakamamahal. At ngayong 2024, ang pagkakaiba lang ay medyo bumaba yung presyo pero ganun pa rin yung kanilang performance. Nasubukan ko itong gamitin, itong iPhone 13 Pro, at ito ngayon ang ginagamit natin, itong Samsung S21 Ultra. So, parehas silang high-end phones. At talaga namang kapag hawak mo, talagang sa palad mo ay ramdam mo yung pagka-premium ng dalawang cellphone na to. Pero, alin nga ba ang mas pipiliin mo kung may pagkakataon ka pumili? Siguro marami sa inyo pipili sa iPhone. 3 years after itong iPhone 13 Pro 256 GB ay nagkakahalaga ng mahigit 2,000 dirhams, which is roughly convertible to Philippine money sa halagang 30,000 pesos. Yun po yung pinaka base price ng second hand na iPhone 13 Pro. Maaari siyang tumaas at maaring bumaba ng konti pero hindi maglalalayo ang presyo doon. Samantalang itong Samsung S21 Ultra ay naglalaro ng presyo sa halagang 1,000 pataas, 1,000 dirham. So, halos kalahati yung pagkakaiba ng presyo. And hindi ko alam kung magkano ang presyo nito nung lumabas sila sa market, kung magkano yung talagang retail price nila nung bago. Pero talaga namang nakakalula pa rin yung mga presyohan ng mga cellphone na to, lalo na itong iPhone 13 Pro. Bakit kaya napakamahal pa rin ng second hand nitong iPhone 13 Pro kumpara dito sa Samsung S21 Ultra? Parehas lang yung paggagamitan natin. Pag cellphone pinag-usapan natin, pantawag, pan-text, pang-message, parehas lang sa communication natin ginagamit. At minsan, yung mahihilig sa mga pictures, videos, nagiging malaking factor din yun sa pagpili ng mga cellphone. Which is, napaka-convincing naman ang camera nitong iPhone 13 Pro. Talagang napakalinaw, napakaganda, napaka-detailed na pagkakakuha ng video at saka picture. At sa kabilang banda naman, ay hindi rin papahuli itong camera ng S21 Ultra. Napakaganda rin po mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Parehas ko nagamit, parehas ko nasubukan ng kanilang mga camera. And masasabi ko sa inyo na wala akong itulak kabigin sa dalawang ito. Although mas may pagkakataon na mas pabor ako sa clarity at detail ng kuha nitong iPhone. Bakit nga ba? Bakit nga ba mas lamang pa rin ang presyohan ng iPhone? Siguro sa kadahilan ng naging status symbol na ng mga tao ang iPhone. Kapag naka-iPhone ka, parang ang dating mo ay mas angat ka, parang mas matalino ka kaysa sa pangkaraniwang tao. Ganun ang nagiging perception. Sa aking experience, yung battery, napakatibay ng battery ng iPhone. Napakatagal malubat, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Yun lang ang isang napansin ko. Bagamat itong S21 Ultra
ay 5,000 milliamps at itong iPhone 13 Pro ay 3,000 milliamps lang, malaki pa rin. Malaki pa rin yung kaibahan ng kanilang tagal ng battery bago malobat. Talaga namang naka-optimize ang mga apps ng iPhone. Talagang super optimized para sa battery. Ganun pa man, kung ako ang papipiliin nyo, mas pipiliin ko pa rin itong S21 Ultra. Bakit kanyo? Dahil dito ako nasanay. Sinubukan ko na gamitin itong iPhone 13 Pro pero hindi ko talaga siya magustuhan kasi hindi ko nakasanayan. Although napakaganda nito. Tingnan niyo naman yung kanyang looks. Stunning. Ang design, napakaganda. Ang build quality, napakaganda. Napakabigat. Talagang premium na premium ang dating. Pero, hindi ko ipagpapalit itong aking Android phone. Hindi pa sa ngayon. Kasi, tulad na sinabi ko, dito tayo nasanay. And hindi naman pahuhuli yung kanyang looks. Tingnan nyo naman. Ang kanyang design. Ayan. Talaga namang napakaganda rin. At tulad na sinabi ko, ito ay ginagamit natin sa komunikasyon. Kahit alin ang piliin natin dito, hindi naman ito makakaputol ng kabilya. Hindi yan makakapaglagari ng kahoy. Ang magagawa lang yan ay pantawag, pan-text, pang-miss call, pang-chat, pang-video, pang-picture. So, parehas nila nagagawa yan. So, depende na lang sa inyo, sa inyong nakasanayan, kung alin talaga yung mas madaling gamitin para sa inyo. And yung katanungan na yan ay makakasagot lamang ay walang iba kundi ang bawat isa na gumagamit ng kanya-kanyang cellphone. Walang mali sa mga sagot nyo kung pipiliin nyo ay iPhone or Apple or Samsung or Android. So, maraming salamat sa panonood. Muli, isa na namang vlog ang ating natapos sa araw na to. And sana kung nagustuhan nyo, paki-subscribe, click the bell button, and share, like, comment. Maraming salamat. Bye-bye.